Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para naman sa araw ng Huwebes, May 2, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 15, talata 9 hanggang 11. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. May mga panahon at pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng matinding kagalakan at kasiyahan. At hindi natin ito mapigilan. May mga panahon at pagkakataong kahit sino mang tao ang ating makadaupang palad, ating isasalaysay, ikikwento, ibabahagi yung kagalakan na ating naranasan. Katulad ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi alipin ang turing niya. Kaya't nais niya na ang kanyang kagalakan ay ibahagi sa kanyang mga alagad upang sila man ay magkaroon ng kagalakan. Kailan mo naranasan ang lubos na kagalakan? Nang ikaw ay nakapasa sa pagsusulit, o di ba? Totoo naman eh. Nagkaroon ka ng bagong bahay, tumaas ang sweldo mo o kaya'y na-promote at iba pa. Minsan yung kagalakang yan, ibinabahagi at sinasalaysay natin. Alam natin na hindi sapat ang mga ito, hindi mahahawakan ang tunay na kagalakan, kagaya ng kapayapaan at pag-ibig. Galing sa Diyos ang kagalakan sa makatuwid, isa itong biyayang ipinagkakaloob ng Ama. Totoo yun. Ang mga bagay na tinatangkilik natin at nahahawakan sa mundong ito, oo, nagbibigay ng kagalakan, ngunit lumilipas. Sabihin na natin nang iiwan ng kagalakan ng mundong ito. Pero ang kagalakang natanggap natin sa ating Panginoon, nakaloob niya sa atin, walang sino man makakaagaw nito at hindi tayo kailanman iiwan ng kagalakan at kagalakang galing sa Diyos. Ayon kay San Pablo, Galatians chapter 5, isa sa mga bunga ng Espiritu ang galak. At ito ay dala ni Jesus na nabuhay muli, at ang tugon sa mga alagad nang nagpakita sa kanila si Jesus ay labis na galak. O, di ba? Nang magkaroon ng pagkikita ang mga alagad at si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, labis na galak ang dumating sa kanila. Lalo pat ibinigay ni Jesus ang dakilang kapayapaan sa kanila, sa kabila na sila'y nalulungkot, nasisipahayo, nababagabag, natatakot, nangangamba. Ngunit nang makita nila si Jesus, malaking kagalakan ang dumating sa kanila. Tayo din, kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, itong malaking kagalakang ibinigay at ipinagkaloob sa atin, walang makakaagaw kahit na sino man. Nagpapakilala si Kristo, ang itinuturing nilang patay, na kaya gano'n na lamang ang gulat nila at halos hindi sila magkapagsalita sa harap ni Kristo. O di ba? Dahil sa sobrang galak ng tao, minsan tayo ay tumatahimik. O di ba? Nakakapanahimik minsan yung kagalakan natin, at kapag nariyan na yung mga gusto nating bahaginan, talagang naiisabulalas natin yung malaking tuwa na ating nararamdaman. Ngunit hindi dapat manatili lang sa nararamdaman ang tugon ng mga tao sa salita ng Diyos. Ang malalim at malakas na pananampalataya na nagligtas. Niligtas tayo ni Jesus ay nagdudulot ng galak at kapayapaan. Yung ginawa ni Jesus sa ating buhay na pagkatubos at pagkaligtas, yun yung may dalang malaking kagalakan sa ating buhay na dapat
nating ini-enjoy sa bawat araw-araw. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.